Katwiran niya. Isa lang din naman, no? Patawa talaga. Ang alam ko, isang bonggo lang din. Ganyan po yung mga batang uhugin mag-isip. No? Pinagmalaki ko. Kasi sabi, ito katwiran nila. Kaya tayo napunta dyan sa kwentuhan na ganyan. Sabi nila, malakas lang naman yung mga Duterte sa Davao at sa Mindanao. Di sabi ko, number 1 si Bongo eh. Pang Davao at Mindanao lang ba yun? 28 million pala. Sorry naman, akala ko 26. 28 million. Sabi, number 1 din Akbayan eh. Puta, niresearch ko ngayon eh. 2 million mahigit yung Akbayan. 28 million. Magkalapit lang yun kasi parehong meto eh. Wala raw akong critical thinking kasi 12 daw ang pwede mong iboto sa Senado. Bugok talaga itong mga to. 12 nga, pero isang Bongo lang yung pwede mong iboto. Eto na. Dito na sila. Pag wala na may sagot, eto na ngayon. Eto na ngayon ang sagot nila. Eto na lang. Total, hindi ka namin kayang sagutin. Matandang badong. Eto na lang ang uhuging tanong namin. Kailan makakalabas si Duterte at Kibuloy? Kailan? Ako hindi ko alam eh. Kailan? Alam mo ba? Hindi mo rin pala alam. Dalawa lang tayong hindi alam. Yung mga logic. Ano po connection? Iiyak kami. Tapos na po kami umiyak. Palaban na nga kami oh. Walang connect, di ba? Hindi nyo may pagtatanggol yung kabubuhan mo kanina. Hindi mo yan mapagtatanggol ng tanong mo na kung nakakulong ba si Duterte. Oo, nakakulong si Duterte. Katulad yan na si Nelson Mandela, pinakulong ng mga kalaban. Bayani ngayon. Katulad yan si Mahatma Gandhi, pinakulong ng mga kalaban. Bayani na ngayon. Katulad yan si Jose Rizal, pinakulong din ng mga kalaban. Bayani na ngayon. Hindi mo ba alam yun? Yung mga dakilang tao, pinakukulong talaga. Bakit pinakukulong? Kasi perwisyo sila sa mga kalaban ng taong bayan. Naintindihan mo ba yun? Papaunawa ko sa iyo. Babagalan ko kasi mabagal ka mag-isip. Yung mga magagaling na tao, pinakukulong din talaga. Kaya kahilera ni Tatay Digong, yung mga dakilang tao sa mundo. Paano ka magiging, akala mo ba, yun? Kahinaan yung pinakulong si Tatay Digong? Kaya nga siya pinakulong dahil hindi siya kaya na nakalaya eh. Perwisyo siya. Naintindihan nyo na ngayon, mga uhugin. Sabi kayo hindi ko kayo sinasabihan ng uhugin dapat eh. Kaya lang, entrada nyo pa lang, matandang bobo. Kayo uhugin na walang alam, walang kamuwang-muwang sa buhay. Hingi ng baon. Hingi ka muna ng baon. Inamon niya ICC, kaya yun, panihingi ng interim release. Hindi mo naintindihan. Hinamon. Ulitin ko yung mga dakilang tao, pinakukulong talaga yan ng mga kaaway ng sambayanan. Kung taga saan man sila. Pero tinuring pa rin silang bayani. Kilala mo ba si Mahatma Gandhi? Kilala mo ba si Nelson Mandela? Kung hindi mo sila kilala, isinga mo na lang yung sarili mo. Uhog ka pa lang eh. Wala kang kamuwang-muwang. Dito na tayo sa YouTube naman. Yan lang po ang ating topic. Nalibang sa pangangantyaw eh.
Ganyan po talaga kayo, no? Yung mga dilawan, mga loyalista, no? Mga, ano po ang koleksyon ng proud pa kayo na pinakulong ng presidente yung nakakahiya po yun na ipinakukulong mo yung sarili mong mamamayan. Kayo proud pa? Doc Badong, BBM bows to his master and is really amazing and fantastic. Correct. Si Jose Rizal, Tatay Badong, pinakulong din. Tatay Badong, mga kabataan ngayon, tanghali, gigising, kakamot ng itlog, magtatanong, Mama, anong ulam at hihipak-hipak ng vape? Mas natutuwa yung mga dilawan supporter pag magre-react kayo sa mga comment nila. Tito Will. Opo, ako rin naman natutuwa. Natutuwa rin naman ako sa kanila. Ano pa mga ano nyo? Ngayon, eto naman, ako naman na magtatanong sa inyo. Mga batang uhugin. Eto lang ang isang tanong ko. Magbigay naman kayo, kasi panay-paninira kayo sa Duterte, di ba? Magbigay naman kayo ng isang proyekto ni BBM na proud kayo. Wala akong pinag-aralan, matandang walang pinag-aralan. Puta, 3 nga doctorate ko, 18 ang aking masteral. Wag na nating ibahin. Kahit ulit, alam mo kung bakit inuulit-ulit mo yan, AJ? Kasi ganyan ka train. Para kayong mga aso. Sit, very good. Sit, very good. Sit, very good. Kaya paulit-ulit ka rin mag-comment. Remaining kayo para paulit-ulit eh. Ang tawag dyan, ha? Bakit tayo mo na ulitin? Napahiya ka, no? Kasi yan walang laman yung utak mo talaga eh. Kakantsawan mo pa kami ng matanda, kami may wisdom. Kayo uhugin, wala kang alam. Ulit-ulit lang, ulit-ulit. Isang punto, inulit-ulit mo, di ba? Kulang ka kasi sa bokabularyo. Ngayon, ang tanong ko, sagutin nyo. Magbigay naman kayo ng isang proyekto lang. Isa lang. Huwag marami. Isang proyekto lang. Magbigay kayo ng isang proyekto na proud kayo na ginawa ni BBM. Meron sumagot. Meron sumagot. Tingnan nyo to ha. Yung proyekto na gusto namin nagawa ni BBM, yung pinakulong si Duterte at Kibuloy. Proyekto pala yun. Proyekto pala yung pinakulong si Duterte. Pinangako ba niyan yan? Pag nanalo ko, papakulong ko si Duterte at Kibuloy. Puta, proyekto pala yun. Hindi talaga maintindihan eh. Talagang hindi tayo magkakaunawaan eh. Hindi talaga hindi talaga tayo magkakaunawaan. Sa inyo proyekto yung pagpapakulong kay Kibuloy tsaka kay ano. Talagang wala talaga. Hindi tayo magsasalubong. Magkaiba yung sinasabi nyo eh. 5 doctoral ni Tatay Badong, hindi 3. Yun lang ang anti-Duterte. Mga bobo pa. Ang lalakas magsalita na matandang bobo eh. Isa lang ang tanong, wala naman sa sumagot pa eh. Natutuwa akong proyekto. Proyekto pala tawag dun. Mga bugok talaga. Basa tayo ng matunay. Kaya sila binansagan ni BP Inday na bobo ang admin dahil kanilang mga sagot, boss. Pucha, proyekto pala yung pagpapakulong. Mahirap talaga makaunawa, may nautak, yun lang yung simple. Ulit-ulit lang, ulit-ulit na naman. Basta di makalaya si Duterte, yun na, happy na sila. Kahit walang proyekto, happy na sila. Yung mga tao yan. Wala kayo may pagmalaki. Kaisa-isang may pagmalaki. Solar panel sa Nueva Ecija, bagong project ni BBM na magbibigay liwanag sa probinsya. Congratulations!
Kaya din ng barangay captain niya. Solar panel, kaya rin ng barangay captain yan. Yan na, proud ka na dyan. Maliitan talaga eh, no? Parang pambarangay na proyekto lang. Yun na yung pinakamaganda. Wala tayong magagawa. Kayo naninira kay BBM. Yun na yung proyekto nyo. Pakulong si Kibuloy, pakulong si Tatay Digong, tapos ngayon solar panel. Puta, kahit isang barangay captain, kaya yung solar panel na yan. Mayor namin, solar panel lahat eh. Yung mga electric lamp, pang mayor at pang barangay lang yung gawain ng presidente nyo. Hindi nyo may pagmamalaki yung pinagkagastosan? Yung flood control project, hindi nyo may pagmalaki. Hindi nyo mapagmalaki, no? Hindi, isa na nga, magbigay kayo. Paramihin. Solar panel, kahit yung alumni ni high school, kayang-kaya yan. Hindi naman sa gobyerno yung solar panel. Meralco po, may project noon, taga dito ko sa Nueva Ecija. Okay, tanyo, kinorek pa kayo. Hindi pala kay BBM yun, Meralco pala yun. Ang legacy ni Digong, 30K na pinatay at baon sa utang. Hinanapan ka ng pangalan, Patsabilyo, wala naman kayo nasabi. 30,000, utu-utu ka kasi Patsabilyo eh. Utu-utu ka kay Maria Ressa. Maski yung kapulisan, 6,000 lang sa iyo, 30,000 pa rin. Ganyan ka kauto-uto. Masaya ka na nun? Legacy ni Tatay Digong. Patsabilyo, sagutin mo yung ano naman. Buti pa sila sumasagot to. Solar panel. Ikaw, tagal mo na rito, wala ka may pagmalaki. Ano naman may pagmamalaki mong proyekto ni BBM? Sige na. Hintay kayo sa 2028, unti na lang kayong mga matatanda na yan. Siguro, ilang taong kaya to si AJ, no? Sa tingin mo ba, wala na kami sa 2028? Uli si Patsabilyo, buhay pa pala dyan. Mga tunog palamunin talaga. Nawala pa yung binabasa ko. Dito na nga tayo magbasa. Kumain ka kung ano-ano sinasabi mo. Boss Mads, kung 12 yung boto ni Bongo, kada balota, paano nakakuha ng madami ding boto sina Marcoleta at Bato? Ibig sabihin, strategic pagkakalat ng boto. Maniwala naman kayo sa logic ng mga uhugi na to. Proyekto. Tangengo talaga eh. Proyekto pala yung pinakulong si Tatay Digong. At ano pa kayo? Quit out na ako, Boss Bad. Skip safe. Kuya, ano masasabi mo dun sa witness ni Rizon Tiberos na bumaliktad? Sanay po, sabi nga ni Topacio, strike 3 na si Ontiveros. Ibig sabihin, hindi niya nga lang ngayong ginawa yan. 3 beses niya na yung ginagawa. Ang laki ng utang. Tama, correct. Napakalaki ng nautang. Mas malaki pa po. May kwenta. Yung pag in-average nyo po yearly, yung inuutang ni BBM, mas malaki pa po. Ano po pagkakaiba ng kay Duterte at kay BBM? Nangungutang naman pareho. Tama po, yung isa, mayroong pandemya, nagturok tayo ng mga bakuna. Napakamahal po ng bakuna pero turok, 'di ba? 3 turok bawat tao. Tapos may build. Ito si BBM. Walang proyektong malaki. Meron pala. Ang laki po ng pondo ng proyekto niya. Flood control projects.
Oo, alam nyo, tama naman na sinisiraan nyo si Tatay Digong. Tanggap na namin yan. Wala namang problema na siraan nyo si Tatay Digong. Tanggap na, pinakulong nyo na nga. Ano ba naman sa amin yung paninira nyo? Ang sinasabi ko naman, ipagmalaki nyo naman yung presidente natin ngayon. Oh, 'di ba? Wala nang problema diyan. Tapos na po yung presidency ni Tatay Digong. Minahal po siya ng tao kahit sabihin nyo pa yung mga paninira nyo. Sanay na po kami na sinisiraan nyo si Tatay Digong. Most corrupt. Kahit na ano po sabihin nyo, ngayon lang lumalabas na most corrupt. Bakit hindi noong panahon niya? Ang sinasabi naman namin sa inyo, ipagmalaki nyo naman yung presidente ngayon kasi pinagmamalaki namin si Tatay Digong eh. Kahit siraan nyo pa ng siraan, pinagmamalaki pa rin namin. Ngayon naman ang tanong ko, magbigay kayo ng isa lang. Isa lang naman, hindi naman marami. Isa lang. Sige na, kaya nyo yan. Bobo na talaga ako. Magbigay ka naman ng isang proyekto ni BBM. Pwede mo na sabihin kahit na ano, na ako ay matandang bobo. Nagtataka nga ako sa'yo, bubong-bobo ka sa akin, hindi ka umaalis dyan. Isa lang! Wala may pagmalaki, pinakulong. Ang tanga talaga nito. Hindi ka marunong sumagot eh. Hinahanap namin proyekto. Alam mo yung proyekto? Puta proyekto. Paulit-ulit na ako, paulit-ulit ka eh. Hindi pwedeng proyekto yung pagpapakulong. Pero kung wala ka talaga masagot, yan lang talaga alam mong proyekto. Ngayon, proud ka ba ron? Na yun lang ang proyektong kaya mo maipagmalaki? Wala talaga. Boss, may isang damakmak na groundbreaking ang ginawa ni BBM. Naubos na yung mga bibiyaking ground. Wala pa na ipatayo. Meron, boss, nakahuli ng droga, walang tao. Kanina pa kita pinuna. Aso ka ba? Paulit-ulit yung sinasabi mo. Pang-aso lang po yan. Aso ka ba? Pag inulit-ulit mo ba, magaling ka? Doon nga nakikita na wala kang kwentang tao eh. Dahil inuulit-ulit mo lang yung sinasabi mo. Okay na. Napatunayan nyo na bobong matanda nga ako. Sa pananalita mo, napatunayan mo talaga na matandang bobo ko. Ang dami ko sinagot sa'yo. Isa lang ang tanong ko, hindi mo masagot. Love for all, maging love for all. Sumuko yung droga kasi walang tao na nahuli. Tapos na ang time ni Tatay Digong, marami na iwan na legacy at naiwan ng puwang sa puso ng mga Pilipino kaya hindi siya malilimutan. Alam po ninyo, yung pong lalo nyo pong sinisiraan si Tatay Digong. Kasi walang comparison eh. Di ba? Sisiraan nyo si Tatay Digong. Ano naman yung nagawa ni BBM? Wala. Wala kayo may pagmalaki kundi napakulong. At inulit-ulit pa ng uhugin. Ganyan lang po. Ganyan lang logic ng mga yan eh. Basta, kahit ano pa ang sabihin nyo, kulong pa rin si Tatay Digong nyo. Napaliwanag ko na nga kanina. Wala po nangantyaw kay Nelson Mandela nung nakulong siya. Naging bayani siya. Si Mahatma Gandhi, naging bayani rin. Mahirap po yun. Hindi ko maintindihan kung ano pong logic. Tayo raw bumoto kay BBM. Ano nga may pagmamalaki mo? Okay. Alam mo yun, ang dami mo sinabi. Pag may tanong ka, sinasagot ko. Ang dami ko sinagot. Isa lang tanong ko, ano mapagmamalaki mo? Kayo bumoto kay BBM eh. Kaya nga kami nabudol eh. Kaya talaga.
Alam mo ang kontribusyon nila sa mundo, yung proud sila na tanga sila. Yun lang po ang konklusyon ko dito sa mga loyalista at sa mga followers ni BBM, mga dilawan at kakamping. Proud na proud po sila na tanga sila. Mahirap po ba unawain yun? Kung ikaw ay tagahanga ng tao, bakit ka humanga? Di ba? Tayo po, tagahanga ka tayo ni Duterte. Kasi nasaksihan natin yung war on drugs eh. Antino, tumahimik doon sa lugar mo, nawala yung mga adiksyonist, nagtabaan, nagbagong buhay. Nakita mo, may build. Pakiramdam ko, nung unang daan ko sa Skyway, putya, iba ng Pilipinas. Walang traffic, dumadaan ako. Napakahirap. Napakahirap po nilang kausap, no? Proud po sila na nagmumukha silang tanga. Wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. Pag proud ka, isa lang naman, di ba? Simple lang. Pag hinahangaan mo yung tao, wag na sa politiko kasi mukhang wala namang alam sa politiko itong mga to eh. Humahanga ka sa basketball player. Puta, shooter, yung galing ni Steph Curry. 3-pointer. Ang galing ni Michael Jordan, GOAT talaga. Meron kang hinahangaan. Hinahangaan mo siya, kaya mong ipaliwanag kung bakit ka humahanga. Tinatanong ko, ano yun? Bakit kayo proud dyan sa Pangulo? Basta, nakakulong yung dating presidente. Nakakaawang mga nilalang. Di ba? Parang pag tinanong mo siya, bakit gustong-gusto mong kumain sa Jollibee? Ang isasagot sa iyo, masarap maligo sa ilog. Sarap kasi maligo sa ilog eh. Hindi, bakit mo nga gustong kumain sa Jollibee? Kasi nung nagpunta kami sa Boracay, naku, napakaganda pala ng Boracay. Puta, walang koneksyon sa tanong mo. Proud sila. Proud pa sila. Basta. Basta nakakulong si Digong, tapos. Ganun po sila. At ang problema, wala nang sense yung mga pinagsabi, proud na proud pa sila.